Hi grade 7 maaasahan. So today, since asynchronous day ninyo, I hope na makinig kayo dito sa lecture video na ginawa ko since this will cover the remaining topic sa ESP7 dahil malapit na yung inyong quarterly assessment. So ng Tuesday, pinag-usapan natin yung panloob na kapangyarihan ng tao para hubugin ang kanyang pagpapahalaga. So ito yung mga bagay na likas na sa tao na maaari niyang gamitin o maaari niyang hubugin upang mag-lead siya sa paggawa ng tama at mabuti at iiwas ang kanyang sarili sa mga masasama at hindi mabubuting gawin. Okay? And now, sa ating talakayan sa araw na ito, pag-uusapan naman natin ang mga panlabas na salik na nakaka-impluwensya sa ating pagkatao, sa ating pagpapahalaga. So, ano ba yung mga panlabas na salik, sir? Ito mga panlabas na salik basically ay mga tao o yung environment na nakaka-influence sa atin bilang tao. Ito ay nakakasalamuhan natin along our journey, maaring sa paglabas mo ng bahay, sa kapaligiran, and so on and so forth. But on your module, meron tayong anim. Una dyan ay yung tahanan, yung ating pamilya. Pangalawa ay yung paaralan. Pangatlo ay yung relihiyon. The next ay yung mga kaibigan. 4 and 5 yung estado ng pamumuhay ninyo. And lastly ay yung uri ng mga media na mayroon tayo sa hinaharap. So, unahin natin yung pamilya, tahanan, o pamilya, basically. So, sinasabi na ang pamilya daw ang pinakamaliit na unit ng ating lipunan. Bakit? Dahil tayo ay basically isang grupo sa loob ng pamilya. Diyan yung nanay, tatay, mga kapatid, pwedeng lolo, lola, at kahit sino pang tinuturing nating pamilya. Now, ang isang pamilya, malaki ang impluensya nito sa ating pagkatao. Bakit? Kasi simula nung pagkabata natin, simula nung sinilang tayo sa mundo, no? Yung pamilya natin ang nagturo sa atin ng iba't ibang mga mabubuting asal, ng iba't ibang mga basic needs or mga basic abilities, skills na para tayo ay mabuhay. Nung bata tayo, sino nagturo sa ating maglakad? Di ba ang ating pamilya? Sino ang nagturo sa atin magsalita? Sino nagturo sa atin na dapat umihi tayo sa loob ng CR at hindi kung saan saan? Di ba ang ating pamilya? And sa pamilya natututunan natin ang pagkakaroon ng disiplina sa sarili. Lagi nyo tatandaan ito, grade 7. Disiplina sa sarili kasi sa pamilya nauhubog yung distinction natin kung ano yung tama o mali. Okay? At 'di ba, nung bata tayo, marami tayong mga bagay na gusto nating gawin at hindi natin alam na mali na pala yung mga bagay na yun. Now, sa pamilya, natututunan natin na may mga bagay na kailangan tayong gawin kahit hindi na aligned o hindi na akma sa gusto natin. Okay? And may mga bagay na dapat tayong iwasan kasi ito yung mga mali. At nagagawa natin ito, natututunan natin mga ito nang dahil sa pagkakaroon ng ating disiplina sa ating sarili. And of course, sa pamilya ay limitado lamang ang ating mga natututunan at hindi natin maikakailan na ito ay nakadepende sa kultura at paniniwala na mayroon tayo. Okay? So, since limited siya ay tayo bilang tao ay naghahanap pa tayo ng iba pang influence na makakatulong sa atin upang hubugin ang ating mga pagpapahalaga. At maaaring pumasok dito yung number 2 which is yung paaralan. Kayo grade 7, I know na simula grade 5 years old or 6 ay pumasok na kayo sa paaralan as kinder until today that you are grade 7. And I hope mag-continue pa kayo until college. Now, ano yung mga bagay na nakaka-influence sa atin sa paaralan? Number 1 na dyan ay yung wisdom and knowledge. Knowledge saan? Sa iba't ibang mga subjects, katulad na lang sa ESP, katulad na lang sa math, science, AP, at iba pang subjects. Bakit pa kayo pumapasok? Upang matuto, upang makapag-aral. Okay? And aside from that, ay nahuhubog rin sa inyo dito ang mga skills na kailangan ninyo. Skills na kung saan ay, sabi nga natin, limited sa bahay. At bagkus ay natututunan natin sa paaralan. Like skills sa pagsusulat, skills sa pag-iisip,
sa pagbabasa at sa paghubog ng ating talento bilang isang tao. So, sa paaralan, maraming influences. It could be good, katulad ng mga nagsasabi ko, at pwede ring mga bad na dapat na ating iniiwasan. Okay? Next ay ang religion. Of course, alam ko na hindi naman kayo ang pumili kung anong religion ang meron kayo. Kasi pagka silang nyo pa lang nung nagkaroon kayo ng isip, kung ano yung religion ng parents ninyo, ng family ninyo, ayun din na yung religion na meron kayo. And this religion has a big influence to your values, no? Siyempre kasi kung ano yung mga teachings, ano yung mga aral na sinasabi sa inyong religion, ay yun din yung tinuturo sa inyo. Like, halimbawa sa Katoliko, hindi ba? Sineselebrate natin ang Pasko, mahalaga sa atin ang Pasko kasi yun yung pagkabuhay ni Jesus. Pinagninilay-nilayan natin ang mahal na araw kasi ito yung tinuturing natin pagpapakasakit niya sa krus. Kung sa mga kapatid naman natin sa Muslim, di ba, bawal silang kumain ng pork kasi ito ay haram sa kanila. Okay? So, makikita natin dito grade 7 sa religion, no? Iba-iba ba na ating mga paniniwala, iba man yung mga naging pagpapahalaga natin because of the influence of our religion. Lagi nating tatandaan na dapat irespeto at igalang natin yung kanilang paniniwala. Kahit na pa ito ay hindi sumasalamin sa ating personal na paniniwala at pagpapahalaga. Okay? Dahil dito natin sa respeto at paggalang ay nagmumula ang peace, ang kapayapaan sa isa't isa. Now, kapag hindi natin ito ginawa, anong maaaring mangyari? Okay? So, pwede tayong mauwi sa hindi pagkakaunawaan, sa kaguluhan, could be, no? At maaaring hindi maging safe ang ating lipunang ginagalawan. Number 4 is yung mga kaibigan or yung tinatawag nating mga peers. Okay. So, malaki ang influence ng ating mga kaibigan sa ating mga pagpapahalaga. Okay. Saan ba nagsisimula ang kaibigan? Okay. Nagsisimula yan sa pagkakaroon natin ng feeling of mutuality towards one another. Mutuality meaning same preference. Like, halimbawa, same kayo ng gustong K-pop idols, same kayo ng music tastes, same kayo ng favorite food, same kayo sa mga bagay-bagay na gusto ninyo. Okay? And from that ay nabubuo yung inyong friendships, yung relationship with one another dahil feeling niyo ay nagkakaintindihan kayo, may sense of understanding kayo towards one another and it could lead to having trust to one another. Okay? Now, dito sa kaibigan, mga grade 7, no, lagi nating tatandaan to always choose yung best circle of friends that we have. Make sure na may mabuting influence sila sa atin rather than the bad influence. Okay? Now, pinaka-basic na yon. Now, sa pagpili ng kaibigan, it's okay to have your standards. Okay? It's okay na hindi ka masyadong pleasing to choose your friends. As long as you know your worth and as long as you know that you could learn positively to the friends that you will be having, that you are setting standards with, it's okay. Okay? Ang hindi maganda ay kung tinuturuan na kayo magbisyo ng mga tinuturing yung kaibigan, then I think you have to refrain from them. Umiwas na kayo sa mga taong ganyan. Okay? Number 5 ay yung uri ng pamumuhay ng isang tao. Now, grade 7, malaki ang factor or yung influence ng uri ng pamumuhay sa mga pagpapahalaga at mithiin ng isang tao or basically ang kanyang pangarap. Okay, sa pangarap ng isang tao, maaaring nakaka-impluwensya dito yung kanyang mga karanasan, kanyang mga naobserbahan sa kanyang paligid at sa kanyang mga natututunan along the way sa kanyang pamumuhay. Like, halimbawa ako, bakit ko ba naging pangarap ang maging teacher? Simply because kasi nung bata ako ay walang nagtuturo sa akin. Okay? At gusto kong makabawi sa aking mga guro na nagtiwala sa aking mga kakayahan. So, mula doon grade 7, sa uri ng pamumuhay, malaki ang nagiging gampanin nito para sa ating pagpapahalaga, para sa ating mga
gustong gawin na makakabuti hindi lamang para sa atin, kundi pati sa ikabubuti ng iba pa. And of course, last but not the least ay yung uri ng media. Okay. So, I know marami sa inyo meron ng Facebook o lahat nga kayo, lahat tayo ay meron ng Facebook Messenger, meron na tayong Instagram, yung X o yung dating Twitter at marami pang social media apps. And sa mga social media applications na to, marami tayong mga bagay or mga information na nakikita at perhaps malaki ang nagiging influence nito sa kung paano tayo makisalamuha sa ibang tao. Okay, 'di ba marami tayong mga trends na lumalaganap sa internet, no? Marami tayong mga words na natututunan katulad na lang yung word na nonchalant, pet malu, and so on and so forth, no? But always remember grade 7 na these social media platforms, no? Dapat gamitin natin siya ng may pag-iingat, okay? Kasi hindi lahat ng mga nakikita natin sa social media ay mabuti o makabubuti para sa atin at sa ating kapwa, no? Let us use these platforms efficiently and primarily for better communication with one another. So, ayun, grade 7, meron tayong 6 na influences sa ating pagpapahalaga at mga mithiin sa buhay. And sinikap ko na matapos ito ng mas maikli para mas panoorin ninyo. And I want you to remember that itong 6 na to ay merong mga good and bad influences. Okay? Yung mga good influences, yes, i-adapt natin. But yung mga bad influences, make sure na iwasan natin hangga't maaari, tulungan din natin yung iba na mas maiwasan pa ito sa pamamagitan ng pag-create ng mga good influence.